Ngayong malapit na ang playoffs sa NBA at marami ng mga NBA teams ang tanggal sa current season and they are already looking forward for the recruitment para mag-improve ang kanilang team next season. And it is expected na sasalakay ang mga NBA scouts sa iba't ibang sulok ng mundo at isa sa kanilang possible destination ay ang Japan. Ang dami kasing mga NBA free agent players na naglalaro sa Japan, kaya hindi malayong meron silang makikitang player na pwede nilang isali sa kanilang team. At hindi lang mga former NBA players ang attraction sa Japan, it is also expected na dudumugin ng mga NBA scouts ang Yokohama B. Corsairs dahil nandoon ang two of the most noticeable young prospects sa buong Asia. Ang tambalang Kai Sotto at Yuki Kawamura na marami ang nagsasabing NBA level ang kanilang nilalaro at siguradong isa ang Yokohama sa sasalakayin ng mga NBA scouts bago matapos ang Japan B-League season. Kaya ganun na lang katindi ang pagpupursige ni Kai Sotto at ginawa niya ang lahat upang mapadali ang kanyang development outside of the normal routine sa kanilang mga practices and workout as a team. Ay minabuti niya na magkaroon ng sariling training and workouts under the supervision of Coach Melantin. Sa latest vlog ng Kai's journey, ay pinakita ni Kai ang mga workout niya intended to improve his lower body strength, his lateral, his jumping ability, and his athleticism. Over and above, nagpapalakas si Kai ng kanyang katawan at nagpapabigat ng timbang. And in due time, ay magiging immovable force si Kai, magiging more versatile at bibilis pa ng husto kahit na lumalaki na ang katawan. Kapag makukuha na ni Kai ang kanyang target, ay siguradong mas magiging ready na siya sa pagsabak sa NBA. Sa Japan B-League ay wala kasi akong nakikitang ibang players na pinisikal ng husto except Kai Sotto. At ito ang patunay na ibang level na ang galing niya. Hindi mo kasi pwedeng hindi pisikalin sa depensa si Kai dahil hindi lang siya matangkad, kundi ang dami pa niyang mga insane moves, very athletic at napakataas pa ng kanyang basketball IQ. Kaya napakahirap pigilin si Kai. Samantala, sina Japeth Aguilar at Mason Amos ay idinagdag sa pool ng Gilas Pilipinas upang magsilbing mga alternatives at yan ay ayon sa Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP. Ngayon ay sasama na sina Aguilar at Amos sa original na 12-man pool kung saan sila rin ang maghahanap ng pwesto sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia sa darating na July. We're excited that Mason and Japeth agreed to be our alternates in Gilas. Yan ang sabi ng ating national coach na si Coach Tim Cone in a statement. At sinabi ni Coach Tim na ang mga injuries sa mga players sa unang window ng FIBA Asia Cup qualifiers ang nagtulak sa kanya na dagdagan ang mga players sa pool ng Gilas. The first window showed us that we were a little thin in our lineup after A.J. Edo, Junmar Fajardo, and Jamie Malonzo missed our game versus Chinese Taipei due to injuries, and we were left with only 9 players and only Japeth as a replacement to make 10. So now Japeth and Mason will practice and travel with the original 12 and be ready to step in if the need arises. If we lose one of our bigs, Japeth will step in. If any of the others, Mason will fill the hole. Mason too, because of his youth, projects as one of the regulars over time. Yan ang sabi ni Coach Tim. Pero hindi ibig sabihin nito na merong mawawala sa final 12 players ni Coach Tim. Backup lang sila in case merong magtamo ng injury at kapag merong unavailable ng mga players. Pero nakalakin pa rin ang original 12 lineup ni Coach Tim Cone at sila pa rin ang priority. At balitang NBA naman, Dallas Mavericks versus Golden State Warriors. Sino ang chuchugin? Salpukan na ng dalawang kupunan. Lokohan at pisikalan sa simula pa lang ng quarter. Pinisikal ni Draymond Green itong si Luka Doncic. 9-0 run dito ang Dallas Mavericks at 3 sunod-sunod na 3-pointers para sa Mavs. Pero sagot naman itong si Klay Thompson. At na-posterize pa ni Trayce Jackson-Davis itong si Daniel Gafford. Stephen Curry, tira ng kanyang unang 3-pointer
At sa play na ito, Draymond Green versus Daniel Gafford, buti na lang at naawat sila ni Stephen Curry at Kyrie Irving. At Luka Doncic, isang fadeaway jumper, 12 points na siya dito and counting. At sinundan pa ni Luka ng isang layup. At Luka pa rin, fadeaway jumper, kahit pa sa dikit ng depensa ng kalaban. At Kyrie Irving, another layup. Pero humabol pa ng 5 straight points dito si Chris Paul. End of the first quarter, 28-27, isa lang ang lamang dito ng Warriors. Second quarter, patuloy ang pananalasa sa opensa ng Warriors. Showtime dito si Garrett Payton II sa kanyang apakagandang reverse dunk. At Stephen Curry, pumukol ng 3-pointer. At sinundan pa ng kanyang another 3-pointer, double digit na dito ang lamang ng Warriors. At may pa-crossover move pa itong si Stephen Curry. At 17 points na dito sa Luka Doncic and counting. At tinapos ang second quarter na may 15-2 run, kaya naitabla pa ng Dallas Mavericks ang laro 49-all. Third quarter, tabla ang laban, 3 points kaagad para sa Dallas. At nasa kanila ang momentum ng laro. At Luka Doncic di pa aawat, pumukol ng tres. At tira naman itong si Andrew Wiggins. At nagtala dito ng 10 straight points si Andrew Wiggins. At sagot naman itong si Luka ng another 3-pointer. Pero Chris Paul, nag-iinit na rin, back-to-back basket. Against Dallas averaging... End of the third quarter, 80-74, lamang dito ng 6 points ang Warriors. Fourth quarter, kumamada sa opensa ang Golden State Warriors. And with the shot clock at 8 and a 3, shot clock at 4, Chris Paul. Pero di papayag itong si Kyrie Irving at nagpamalas ng kanyang malupitang dunk. For him, inside, great feed, and it... Talagang super dikit ang labanan. Palitan at may panapat ang bawat team. At sa huli, naipanalo ng Golden State Warriors ang laro 104-100, talo ang Dallas Mavericks.